guys! Ang topic natin for this video ay ratio, rate, and proportion. Umpisahan muna natin kung ano yung ratio. Sabi, ang ratio ay comparison of two quantities of the same units. So, halimbawa, meron daw tatlong pulang marble. Tapos, meron ding 5 na blue marble. So, ano yung magiging ratio ng dalawang uri ng marbles na yon? Same units siya kasi pareha silang marble, pero magkaiba lang yung description nila. At meron tayong 4 na ways ng pag-represent ng ratio. Pwedeng colon, 3:5. Pwede ring division, 3 divided by 5. At pwede ring fraction, 3/5. At ang huli ay 3/5. Ayan. So, So, yung presentation niyan, pwedeng A:B, A divided by B, A/B. Tapos, dapat ang B natin ay not equal to 0. At A to B. So, yun yung 4 na presentation. So, mag-move tayo sa examples. Okay, so example, in a classroom, there are 12 girls and 10 boys. What is the ratio of A, boys to girls, B, girls to boys, and C, boys to the total students? So, dito muna tayo sa A. Dito sa question, ilan yung nabanggit na boys? So, meron daw 10. Tapos, sa girls daw, ay ilang girls ang meron? Merong 12. Kaya, ang magiging ratio niyan ay 10:12. 10:12. Ayan. Tapos, pwede pa natin siyang i-simplify. Ang GCF ng 10 at 12 ay 2. So, 10 divided by 2 ay 5. Tapos yung colon. At 12 divided by 2 ay 6. Kaya ang magiging ratio ng boys to girls ay 5:6. Ayan. Tapos, move tayo sa girls to boys. Ilang girls ang meron sa klase? Meron daw 12. At ilang boys ang meron? Merong 10. Ngayon, may GCF yung 12 at 10. Magiging 12 divided by 2 ay 6. Copy yung colon. Tapos 10 divided by 2 ay 5. So, ang magiging ratio ng girls to boys ay 6:5. Napansin nyo, kung ano yung unang binanggit, yun din dapat yung unang isusulat. Ganon ang ratio. Dapat magkatapat yung number doon sa units niya. Magkaiba lang sila ng description, pero pareha silang students. Same units pa din sila. Base sa definition ng ratio. At dito naman sa letter C, boys to the total students. So, yung sa total natin ay ilan? Ipagpa-plus natin yung girls at boys. So, 12 plus 10. 12 plus 10 is equals to 22. So, ito yung total. Ngayon, tsaka na natin kukunin yung ratio. Ilang boys daw ang meron sa klase? Merong 10. Ilan ang total? 22. Kaya ang ratio na 10:22, ayan. Tapos, tsaka na natin isi-simplify. Ang GCF ng 10 tsaka 22 ay 2. So, 10 divided by 2, magiging 5. At 22 divided by 2 ay 11. Kaya, ang final answer dito ay 5:11. Okay, so another example. A mallard duck has 15 ducklings. 7 of them are male.
what is the ratio of male to female ducklings? Okay, so yung total daw ay 15. Tapos, ang binanggit na yung 7 daw ay lalaki. So, ilan yung babae? So, mag-minus tayo, 15 minus 7 is equals to 8. So, yun daw yung dami ng female. Ayan. So, susulat na natin yung ratio. Male, dahil male to female ang hanap, unahin natin yung male. So, 7, tapos colon. Ilan daw yung female natin? Merong 8. 7 to 8. Ngayon, titingnan natin na makikita natin na yung GCF ng 7 at 8 ay 1. Kaya hindi na natin sila pwedeng masimplify. Kapag hindi na natin sila pwedeng masimplify, sila na ang ating final answer. Ang sunod naman ay rate. Rate is the comparison of two quantities that have different units. It is the quantity divided by another quantity. Ano ba ang example ng rate? Ang isa sa mga kilala nating example ng rate ay yung formula ng speed. Ayan, baka lesson nyo pa ito sa science. Speed is equals to distance over time. Ayan, magkaiba sila ng quantity. Ito ang example ng speed. Halimbawa, 'di ba? Kilometers per hour. Kilometer per hour o kaya meter per second. Ayan. Yun yung rate. Magkaiba sila ng quantity. Kung kanina sa ratio, pareha silang student, pareha silang marbles, pareha silang ducklings, dito magkaiba na sila. Ito yung distance, tapos ito na yung sa oras. Ano pa yung example ng rate sa totoong buhay? Yung mga presyo. Halimbawa daw, ang isang pack ng biskwit, may 10 na biskwit sa loob. Tapos, yung isang pack daw na yun, yung isang pack na yun ay 50 pesos. Ngayon, kung yung 50 pesos na yun, meron ka ng 10 pirasong biskwit, edi ibig sabihin nun, meron kang 5 pesos per piece. Ngayon, etong per piece na ito, ang tinatawag natin dito ay unit rate. Ang example pa na unit rate, halimbawa, 30 meters per second. Ilang meters yung nadaanan mo sa isang second. Ganon yung unit rate. Yung example ng rate sa personal, sa totoong buhay, yung kapag bumibili tayo ng, may mga binibili tayo. Halimbawa, pumunta tayo sa school supplies. Tapos kailangan kong bumili ng ballpen. Tapos pinakita sa akin, ito pong box na to, itong box ng ballpen na to, 60 pesos. Tapos meron na po siyang laman na 12 pieces. Tapos, may pinakita pa sa kabila. Ito naman po, may laman na 14 pieces. Tapos, 65 pesos naman siya. Ngayon, paano ko malalaman kung saan siya, alin ang mas mura? Ayan, ang rate nito, 12 pieces is to 60 pesos. Tapos, ito naman, magiging 14 to 65. Ngayon, para malaman ko kung saan ako mas nakatipid, kukunin natin yung unit rate. Magkano siya per piece? Okay, so kukuha ko ng calcu. 60 divided by 12 ay 5. So, dito daw ay 5 pesos per piece. Dito naman sa kabila, 65 divided by 14 equals
4.64 per piece. So dito, dahil sa rate, nalaman natin kung saan tayo mas makakatipid. Dito makukuha ko lang siya ng 4 pesos and 64 cents. Kung bibilhin ko na siya ng buo, mas nakatipid tayo dito. Yun yung real life application ng rate. Ang sunod naman ay ang proportion. Proportion is an equation that defines that the two given ratios or rates are equivalent to each other. So, yung representation nito, bali itong proportion, siya yung nagko-compare sa dalawang ratio or sa dalawang rate. Okay, so meron tayong presentations para doon. Pwedeng fractional form. Ito, A over B is equals to C over D, where B and D are not equal to 0. Hindi pwedeng maging 0 kasi ang dividing by 0 ay magiging undefined. Ngayon, ito naman, A is to B is equal to C is to D. At ito, ang A is to B as is, C is to D. So, ayan yung representations. Ngayon, si A, si B, C at D, yan ay tinatawag na terms. Si A at D ay tinatawag na means. Si A at si D ay tinatawag na extremes. At si B at C ay tinatawag natin na means. So, kailangan daw nating tandaan na ang product ng means ay equal sa product ng extremes. So, ibig sabihin nun, A times D is equals to B times C. Tingnan natin ang example. Halimbawa, 3 over 5 equals 6 over 10. I-multiply natin yung means tsaka yung extremes. So, alin dyan ang extremes natin? Itong nasa labas, no? Itong 3 tsaka 10. So, 3 times 10, ang makukuha natin dyan ay 30. Tapos, dito naman, itong means, 6 times 5, ang makukuha din natin dyan ay 30. Napansin natin na yung product nila ay equal sa isa't isa. Proportion sila. Okay, another example. 1/2 is equal to 4 over 8. Asan ulit yung extremes natin? Ito. Sila. 1 times 8 ay equal sa 8. Tapos, itong means natin, 2 times 4 ay 8 din. Equal ulit sila sa isa't isa. Okay? Paano ito? Example, 20 is to 5 equals 40 is to x. Okay, hanapin natin. So, sabi kailangan daw yung product ng extremes ay equal sa product ng means. So, asan dyan yung mean at extreme natin? Ito ang extreme. Itong 20, tsaka si x. Tapos, si 5 at 40, sila ang tinatawag natin na means. Ayan. So, solve natin. 20 times x ay 20x equals 40 times 5. So, 20x is equals to 200. Tapos, dividing both sides by 20, makukuha natin na ang value ng x ay 10. Ngayon, mag-move tayo sa properties of a proportion. Ang number 1 na property ng proportion
Number 1, the terms in a proportion can be inverted. So, yung A over B equals C over D, magiging equal din siya sa B over A at D over C. Tingnan natin, magkaroon tayo ng example. Okay, so dodrawing ako ng triangle. Ito ay A, B, C. Tapos ito ay D, tsaka E. Ang sukat ng AB, halimbawa ay 2. Ang sukat ng A to C, AC, ng line segment AC ay 3. Tapos, ito ay x minus 3. At, sukat nito ay x plus 5. Ayan. Ngayon, solve for the value of x tayo. Paano natin gagawin yon? Mapapansin natin na proportion siya sa yung dalawang triangle. Pansinin nyo, kapag pinaghiwalay ko, ba ito triangle ABC, ganyan yung shape niya, di ba? Tapos, ito ayan, ABC. Parang ganito yung shape niya. Ngayon, yung triangle ADE, ganon din yung shape niya. Pag ganon din. Mas malaki lang yung triangle ADE. Pero, kung titingnan nyo yung shape nila, parehas. Yun yung proportion. Proportion sila sa isa't isa. So, solving na tayo para sa x. So, 2 over 3 equals, okay, so, anong ginawa ko dito? Kinuha ko muna yung AB, tapos AC. Ito yung AB over AC yan. Tapos, ngayon, dito ko naman kukunin. Kaliwa ulit, tas tsaka yung kanan. So, anong sukat ng AD? Diba ito? 2 plus x minus 3. Ayan, kasi pinag-plus ko ito, tsaka ito, para umabot yung AD. Tapos, dito naman, AC ay 3, tapos x plus 5. So, yung AE ay 3 plus x plus 5. So, isi-simplify natin. 2 over 3 is equals to x minus 1 over x plus 8. Tapos, sunod ay cross multiply natin. So, 2 times x plus 8 equals 3x, 3 times the quantity of x minus 1. I-distribute natin. 2x, 2 times x, 2x, 2 times 8, 16, equals 3 times x, 3x, minus 1, 3 times negative 1, so minus 3. Okay, tapos, pagsamahin natin yung mga like terms. Okay, so, yung 2x, ililipat ko dito sa kabila. So, magpa-plus ako both sides. So, 2x, minus pala, plus 16, minus 2x, 3x, minus 3, minus 2x. So, ang matitira, mawawala na yung 2x dito, magiging 16 equals 3x minus 2x ay x na lang. Tapos, minus 3. Ngayon, kailangan hanapin yung x. So, magpa-plus 3 ako both sides. So, 16 plus 3 equals x minus 3 plus 3. So, opposite signs, 0 na sila. 16 plus 3, so x is equals to 19. Asan na po dun yung inverted? Wala pa. Gagawin pa lang natin. Ipapakita natin na kahit pagbaliktarin natin sila, parehas pa rin yung makukuha nating sagot. Okay, so, di ba kanina, inuna ko dito sa 2 over 3. Ang ginawa natin dito, inuna natin yung nasa kaliwa bago yung nasa kanan. Ngayon, paano kapag unahin ko to, itong side na to, tas bago ito?
Ayan, so 3 divided by 2 is equals to, okay, so dito tayo nanggaling, no? So, so dito ulit natin kukunin sa kanan. So, 3 plus x plus 5 all over 2 plus x minus 3. Ngayon, pansinin natin, di ba yung 3, tsaka yung 3 plus x plus 5, denominator natin siya dito. Pero ngayon, nasa numerator na natin siya. Yun yung inverted. Tapos itong 2 at saka 2 plus x minus 3, napunta siya dito sa denominator natin. Pero kanina, nasa numerator siya. Ngayon, magiging parehas pa rin yung makukuha natin na sagot. Basta tama yung magkakapartner. Ayan, so ituloy natin mag-solve. Magiging 3 over 2 equals 3 plus x plus 8 over x minus 1. So, cross multiply. 3 times the quantity of x minus 1. 2 times the quantity of x plus 8. Ayan, distributing 3x minus 3 equals 2x plus 16. Ayan na, oh. Kung mapapansin natin, parehas pa din sila. Nagkapalit lang ng position. Yun yung tinutukoy natin sa inverted. Equal pa rin sila, pero nagkaiba lang ng position. So, tuloy na natin mag-solve. So, 3x. Tapos, okay, so, baka narinig nyo na yung transposition, yun na siya yung pinaka-shortcut talaga dito. Pero kapag tatanungin kayo sa classroom nyo, ang lagi nyo sasabihin ay yung addition, property of equality, or yung subtraction, property of equality. Yun yung ginawa natin kanina dito. Nag-minus both sides, tapos nag-plus tayo both sides. Yun. Tapos ito na yung shortcut, yung ililipat-lipat mo lang sa equal sign. Kung dito ay positive siya, dapat paglipat niya sa kabilang side ng equal sign, negative na siya. So, magiging minus 2x equals, anong natira dito? 16. Tapos, anong sign ng negative 3 dito? Negative. Dapat, paglipat niya sa kabilang side ng equal sign, positive na siya. So, plus 3. So, 3x minus 2x ay x equals 19. Papansinin nyo, parehas tayo ng nakuhang sagot kanina. Yung parehas pa ring 19. Yun yung tinutukoy na pwedeng i-invert. Ngayon, basta dapat lagi nyo siguraduhin na magkakapartner. Tama yung magkakapartner. Para lumabas pa rin yung parehas na sagot. Okay, so yung second property natin, the opposite terms of a proportion can be interchanged. A over B equals C over D. Tapos, pwede rin na maging A over C equals B over D. At C over A equals D over B. Ngayon, para makita natin yung relationship nila sa isa't isa, gagamitin lang ulit natin yung example kanina. Yung sample natin na triangle kanina. Kung naalala nyo, dun sa sample natin kanina, kinuha natin itong 2:3. Tama? Tapos yung itong AD, tapos itong AE. Ayun. Ngayon, paano naman kung ang kukunin ko ay ito muna, tapos ito, tapos sunod naman ito, tsaka ito. Tingnan natin kung magiging parehas pa rin yung sagot nila. So, yung sukat ng AB ay 2 over, ano yung sukat ng AD? 2 plus x minus 3. Ayan, kasi pinagsama sila.